Ayan mga karelax, kamusta? Nagbabalik ang ating Kuya Michael. Mga karelax, bali ang topic natin sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-declog o ipa-flash manually yung ating Epson L120. Bali, paano natin gagawin yon? Ang bubuksan natin tong Epson L120 natin, tapos kukunin natin yung head, tapos ipa-flash natin. Ngayon, bago natin gawin yon, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung nozzle check niya. Ayan. Bali, yung kasing ano natin, medyo matagal na rin siya. Ayan. Medyo matagal na rin may problema kasi ito mga karelax, ngayon lang natin na gagawin. Ngayon lang kasi tayo nagkaroon ng time. Ayan. Kung titingnan nyo mga karelax, ang problema nito is magenta. Halos wala na ang magenta niya. Ayan, halos wala na yung magenta. The rest, okay naman yung black, yung blue, saka yung yellow. Okay. Pero syempre, bago natin baklasin, kailangan muna nating i-turn off or tanggalin or unplug ang ating printer. Huwag niyong kakalimutang i-unplug kasi makukuryente kayo mga karelax. Ayan. So, tanggal na ang ating ating kuryente. Ang gagamitin natin sa araw na ito, screwdriver, syringe na may hose, saka cleaning solution sa printer, saka gunting just in case kailanganin. Bali ito mga karelax, may nabibili nito sa Lazada, set na siya. Magkasama siya nabibili. Pwedeng ito lang, pwedeng ito lang. Ayan. Siyempre, kailangan natin kahit konti pagpagan natin para hindi tayo ma-surprise sa loob. Ayan. Tanggalin lang natin mga karelax. Tanggalin na rin muna natin ang ating waste ink pad. Ay, waste ink tank. Ito. Waste ink tank natin. Separate muna natin. Para hindi magkalat. Tanggalin natin yung mga tornilyo. Kukunti lang naman mga tornilyo nito mga karelax. Tapos lagay natin sa isang lalagyanan. Lagay natin sa isang lalagyanan na para hindi Ayan mga karelax, ganyan itsura ng ating printer. Ingat lang kayo sa mga ano natin, sa mga puti na to. Mga sensitive yan. Saka ito, sensitive. Bali, ito yung secondary ink tank natin. Ito yung primary ink tank, secondary ink tank. Ayan, bali yung mga karelax, kailangan natin tanggalin ang ito, pupush lang naman natin ito mga karelax. Itong secondary ink tank natin, pupush lang natin. Meron lang ditong, ayan, pupush lang natin ganon. Bali, magaan lang yung pag-push mga karelax. Tapos tanggalin na natin itong plastic dito sa Tapos ingatan lang natin itong strip natin. Kasi sensitive yung strip na to. Ayan, tanggalin lang natin. Tanggalin natin itong na to, yung mga hose nya. Ayan.
Tapos lapag lang natin dito. Sa tabi. Then, after nyan, ito, tatanggalin natin. Nakikita nyo, ay hindi nyo pala nakikita mga karelax. Ito. Ito kailangan tanggalin. Ito. Bali, para matanggal natin siya, ito sa inyo sa gilid. Ayan. Ito nyo ba mga karelax? Ayan mga karelax, ito kailangan natin tanggalin. I-remove. So meron lang siya ritong clip. Ayan. Susundutin lang natin. Madali lang naman siya matanggal. Ibang push. Yan. Bali sabay lang ipupush ito mga karelax. Tapos sabay niya rin angat. Para mas madali siya matanggal. Next, meron itong dalawang tornilyo. Yun tatanggalin natin. Okay. Bali sa akin pala 3 tornilyo to. Tanggalin lang natin. Yan. Actually, ito na yung head. Kaya ingat kayo mga karelax. Yan. Ito yung ating head. Tatanggalin na natin. Tapos ito. Dandahan lang din natin tanggalin. Ayan, ito ang ating head. Tapos tatanggalin natin itong strip na ito, dahan-dahan lang. Kailangan pantay yung pagkakatanggal niya mga karelax. Ito. Ayan. Ingat kayo dito mga karelax ha. Kasi sensitive din yun. So, ito yan mga karelax. Medyo madumi na rin yung natin, puro gas-gas. Nakikita nyo ba mga karelax? Ayan. Ayan. Puro gas-gas na yung head natin. So ngayon ang gagawin natin dito sa likod may mga butas. Ito yung black, ito yung yellow, ito yung magenta, ito yung cyan. So gagawin natin, baba lang natin 'to sandali. Ayan mga karelax, kumuha ako ng tissue. Towel tissue to sa kitchen towel tissue. Ito, mamaya gagamitin natin panlinis sa ating head. Okay. Ngayon, saka natin magagamit ang ating head cleaning, saka itong ating syringe. Ang gagawin natin, kuha tayo ng sa syringe, sa solution natin. Ayan. Mahaba yung hose natin kasi actually sa hose to sa tarpaulin natin. Tapos binili ko lang tong syringe natin sa pharmacy. Ayan. Actually ang problema naman talaga natin yung red. Kaya unahin na natin yung red. Ayan. Pasok lang natin yung doon. Tapos ipa-flash na natin. Okay. Sana makita nyo mga karelax. Ayan. Medyo dahan-dahan lang.
Sa una medyo matigas mga karelax, halatang barado ang ating ano. Ayan, maganda na. Sana nakikita nyo mga karelax. Pakita ko sa inyo. Okay. Ayan, nakikita nyo ba? Pagkainan na natin, muna dahan-dahan siya. Ayan. Tapos sisirit na siya. Ayan o. Nakikita niyo ba mga karelax? Mukhang maganda na yung sirit natin. Ayan. Kahit konti na mga karelax. Ako marami naman yung solution. Di ko naman magagamit dyan. Ayan. Okay na yun mga karelax. Malinis na ang ating magenta. Pero syempre, ilinisin na rin natin yung ibang ano. Yung ibang ano natin. So, sunod natin yung blue. Kaya. Yeah. Maganda rin yung kaya natin. Wala siyang ano. Ayan o. Okay. Yung sa ating mga yellow. Kasi ako yung yellow. Nakala nyo naman sa kapag nyo. Wala nang. So, ibig lang. Yung sa mga natin natin yung may problema na siya mabigat sa una. Tapos, yung back lang naman. So, iba ko din natin. Ano? Lagay pa siya mo. Okay. Babaan muna natin. Huwag nyo kung saan ibababa yung ano mga karelax ha. Yung head nyo. Kasi maapektuhan yung ano natin. Binaba ko lang dito kasi dyan talaga linisan natin. Saka malinis naman yung tissue natin. Saka huwag ingatan yung mabasa. At ito nasa ilalim na to ah. Tapos dito ingatan yung mabasa yung ano natin talaga. Ayan, okay. Okay lang. Yung talaga yung natin. Okay mga karelax. Siyempre, punasan muna natin itong ibabaw. Tapan natin. Tapan na natin itong ating solution, baka matapon. Tapos, punasan natin itong ibabaw. Nabasa. Dahan-dahan lang ha. Okay, mag-ito yung dahan-dahan. Para hindi na siya basa. Okay. Punasan lang muna natin yung gilid-gilid. Ito mga karelax, yung iwasan yung mabasaha yung pinaka-board ng ano, ng head natin. Kasi pag nabasa yan, delikado. Bisa natin ito. Dadampian lang natin yung ating head. Huwag na natin kuskusin kasi para maiwasan natin yung additional damage. Ayan, okay na. So, kakabit na ulit natin. Unahin natin to. Okay.
Make sure dahan-dahan din yung pagkabit natin. Dito na. Actually mga ka-relax, lahat ng printer namin dito sa printing shop, ako lang din nang gumagawa. Okay. Tapos dandahan natin ano. Basahin ko na rin yung wait lang mga ka-relax ha. Basahin ko na rin yung ano, yung cup niya. Lagyan na rin natin ng solution. At lagyan na rin natin ng solution yung pad niya dito. Okay. Tapos ibalik natin ng dahan-dahan. Hop, yan. Yan. Ito po siya mga kalas. Sa video natin mga kalas, i-share ko paano nag-start ng printing shop. Actually, nag-start ako ng printing shop na lang. Small printing shop lang. Mga kasama kayo, kumayos, nag-start ng printing shop. Sa video mga kalas, paano i-share natin kung paano nag-start. Pwede nyo biyahe kung paano nag-start. Tapos, mga kalas, balik natin kung natin ito. I-shoot naman natin yan eh. Yun. Pag-shoot, okay na. Tapos, balik naman natin ito. Nyo lang naman mga ka-relax to eh. Madali lang siya. Saka hindi kayo malilito kasi nakakabit naman siya dito. Ayan. Pagkatunog ng ganyan, balik lang natin yung lagayan. Yung ikat na post. Okay. Tapos, balik natin ito. Tapusin nyo mga ka-relax yung ating video kasi after nito hindi lang ito yung kailangan gawin. Dahil pinlash natin lahat ng ink sa ating head, kailangan natin i-discharge. Kailangan natin hindi lang sa basta-basta, may gagawin din tayo sa mag-aano pa tayo sa resetter niya, pero hindi natin siya re-reset. Papakita ko sa inyo. Kaya, tapusin nyo mga ka-relax ang ating video. Kung di naman kayo busy mga ka-relax, habang inaayos ko to, pa-click naman ng subscribe button, saka ang ating notification, saka pa-like na rin para lalo akong ganahan mga ka-relax mag-share ng mga tutorial regarding sa ating mga printing or mga simple. Okay mga ka-relax, after natin ma-assemble ulit ang ating printer, kailangan natin siyang i-on. After natin ma-on, i-ink charge natin kasi na-empty natin yung head, so wala siyang ink sa loob. Kailangan natin siyang ink charge. So, paano natin gagawin nyo? Kailangan natin pumunta sa L120 resetter. So, make it sure hindi nyo siya i-reset mga ka-relax. Papakita ko sa inyo. So, meron na tayong L120 resetter. Kung wala kayo, ilalagay natin sa description box yung link niya para
Yun na lang din yung gamitin nyo. Okay, punta tayo L120. Tapos, make it sure, mga ka-relax, naka-on, tapos naka-connect. Saka, i-make sure nyo rin na yun lang din yung L120 na naka-connect sa inyo that time. Para maiwasan natin yung ibang ma-in charge nyo na printer nyo. So, L120. Punta tayo sa particular adjustment mode. Ito mga ka-relax, particular adjustment mode. Tapos okay lang natin yan, click lang. After that, punta lang tayo dito sa ink charge. Yan. Ito yung ink charge na tinatawag natin. Select lang natin and okay. Tapos head ink charge, meron ditong head ink charge. Click lang natin itong checkbox. Tapos ink charge. Okay? Then confirm. After that, mag-i-ink charge siya. Ayan, kung papansin niyo, pakita ko sa inyo mga kalala. Ayan, nag-blink. Ayan, saan na ba yun? Nag-blink na ang ating nag-i-ink charge siya. Ayan. Nag-i-ink charge ang ating printer. Ayan. After nyan, wait lang natin yung mag-ink charge. Medyo matagal talaga mga ka-relax. Ayan, loading pa siya. Pasensya na kung medyo malikot ang ating Ayan, loading. Wait lang natin siya matapos, 100%. Siguraduhin mo kapag mag-ink charge siya, yung wasting time na. Kasi ipalas nila yung lahat. Pakalitan din ako. Yan. Makikita nyo mga ka-relax, nakalagay, the ink charge has been completed properly. Okay lang natin. So, wish natin okay na ang ating printer. Okay, so ito siya. Ang printer natin. Okay na siya nakalagay. Tapos, pwede na tayo mag na tayo? Mag nozzle check. Mag nozzle check na tayo. Yan, magna-nozzle check na tayo mga ka-relax. Tingnan natin kung okay lang ating waste ink pad. Kaya ang ating Epson L120. Yan mga ka-relax. The moment of truth, malalaman na natin. Ayan mga ka-relax. Okay na yung ating makikita nyo ba? Ayan, kung medyo malabo pero kung nakikita nyo naman, sana nakikita nyo. Naaninag nyo naman, okay naman siya, malinis na. Ngayon mga ka-relax, just in case na hindi pa umubra yung ginawa natin ngayon sa inyong printer, baka marahil na medyo kailangan ibabad natin yung head niya sa solution. So paano ibabad? Bali sa wag lang natin ibababad yung buo. Yung pinaka-ilalim lang, yung pinaka-ilalim niya lang, mabasa lang ng mababad siya para matunaw yung ink na nandoon pa sa kanya. Bali, para maiwasan lang natin yung yung pagkasira, kasi di ba, remember, sinabi ko sa inyo kanina, merong board doon na hindi pwedeng basain. So, yun lang iwasan natin. Kaya maglaan lang tayo na pagbabad,
na hindi mababasa yung board na yon. Naka-flat lang siya. Basa lang siya in a long time. Tapos, if ever man, kung hindi pa rin makakaya sa pagbababad ng ating head, is baka marahil kailangan na nating ipalitan ng ating head. Yun nga lang, medyo may kamahalan, 1,800 or 1,500 pataas hanggang 2,500. Maaari kayo makabili sa Lazada or sa Shopee. So, ang replacement, repeat lang natin yung ginawa natin kanina. Sa halip na ilagay natin yung lumang head, ipapalit natin yung bagong head. Then, i-in-charge kayo ulit. That after in-charge, magte-test print na kayo. So, okay na ulit yun. Okay? Sa susunod na na video natin mga ka-relax, magkwentuhan tayo kung paano mag-start, kung paano magsimula ng small business ng printingan, ng printing shop. Okay? Well, ngayon mga ka-relax, kung nagustuhan nyo naman ang ating video ngayon, or kung nakatulong sa inyo, sana mag-subscribe kayo, paki-like na rin yung ating video, at paki-click na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga videos natin. Kung sakali man may mga tanong kayo, pwede kayong mag-message sa ating message box. Okay mga ka-relax, maraming salamat. Bye!